Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo upang mag-vlog ng ating mga nalalaman sa nangyayari ngayon. May gaganapin na rally sa November 16 to 18. Ito po ay napakahalaga at siguradong magtatagumpay po ito. Sapagkat kung ating pong pag-aaralan ang kasaysayan ng Biblia at sa mga nakasaysayan ng mga nakaraan. Pero bago yan ay tayo po ay magbabahagi ng konting nalalaman natin sapagkat tayo po ay gumawa ng vlog upang ipangtulong natin sa mga kapatid at sa mga kakilala natin at sa mga kaibigan. Meron na po tayong napaabot. Panoodin nyo muna po ito bago natin ituloy ang ating discussion at mga comment at mga reaksyon at ating nalalaman upang maging matiwasay ang ating bansa. Sana po suportahan nyo po ang aking channel. Dahil dyan, meron po tayong mapapadalhan na tulong na nasalanta ng bagyo. Papajikas na lang po natin dahil nasa probinsya po. Ito po ang katunayan na tumutulong tayo sa mga kapatid natin kung mag-anak. Te, pajikas nga ako, te. Oo, mamaya. Mga ano oras po ba? Mamaya. Tapos sulat ko. Sige po. Pajikas ako, te. Sige. Cash in 500, te. Ate, balikan ko na lang after lunch. Okay po, tuloy po natin ang ating pagbablog. Napanood nyo naman po yung ating ginawang pagtulong sa ating mga kamag-anak at ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan, mga kapatid. At marami pa tayong matutulungan. Basta suportahan nyo lang po ang aking channel. Ngayon tuloy na po natin yung sinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16 to 18. Marami po ang dadalo, iba-iba pong mga pangkatin po ng mga grupo ng mga pananampalataya at grupo po ng mga tao na magpoprotesta laban sa katiwalian, sa korupsyon at sa kawalan ng hustisya sa ating bansa. Sa kasaysayan po ng bansang Israel ay meron na pong ganyang pangyayari. Ito po'y gagawan lang po natin ng pagwawangis sa pangyayari ngayon at maging sa panahong Kristiyano at maging sa kasalukuyang nating panahon. Meron po kasing mga tao sa panahon ng bayang Israel, kung yung babasahin po sa Josue G sa pagpatuloy po, may mga nakipagpayapaan po sa bansang Israel o sa bayan ng Diyos noong unang panahon o sa panahon ng bayan ng Israel. Ang nangyari po, yung mga Gabaonita ay bagamat sila po ay ibang lahi o ibang bansa, sila po ay natakot sa Israel. Sila po ay nakipagpayapa, nakipag-areglo, nakipag-ayos, tumulong at naging tagasibak nga sila ng kahoy. Subalit nabalitaan ito ng mga ibang bansa, kaya kinubkob sila, pinagkaisaan sila. Ngayon, ang ginawa po ng Gabaonita, humingi ng tulong sa Israel. At nangyari, tinulungan po ng Israel ang Gabaonita. Nagtagumpay po. At dyan nga po nangyari yung paghinto ng araw, napakatindi. At Diyos mismo ay paglaban. Hindi na masyadong gumamit ng tabak o ng puwersa ang Israel. Sapagkat tinulungan nga sila ng Diyos sa panahon na iyon. Huminto ang araw at ang buwan ng isang araw. Ano po ang ibig sabihin yan? At hindi lang po nagpaulan ng bato ang Diyos na mula sa langit pa. Yan, ganyan napakatindi ang tulong ng Diyos sa panahon na iyon. Kaya itong gagawing kaisahan ng Iglesia ni Cristo ay kasama ang Diyos tutulong. May mangyayari pong hindi maganda sa mga kawatan at magnanakaw sa gobyerno. At magtatagumpay naman po ang bansang ito kapag tayo po ay nakiisa sa ginagawa po ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa kasaysayan nga po, nagkaisa po ang bansang Israel. Kaya kung meron man po nakikipagkapayapaan sa iglesia o yung mga tao na sumasama sa Iglesia ni Cristo, yan po ay hindi po labag sa aral ng Diyos. Basta hindi po sa paglilingkod sa hindi tunay na Diyos, basta hindi po labag sa aral ng Diyos at hindi po labag sa doktrina na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, yan po ay sasang-ayunan.
Kaya magkakaiba man tayo ng paniniwala, ngunit ang katiwalian ng ating lalabanan at korupsyon ay sasamahan tayo ng Diyos. Anumang lahi, anumang inyong kulay, anuman ang inyong pamantayan sa buhay, anuman ang estado nyo o pananampalataya, basta hindi po labag sa aral ng Diyos. Katulad po na nangyari po dyan sa Gabaon sa Israel. Nagkapayapaan, nagkipagdigma sila sa iba't ibang bansa. At yung 4 na hari nga na yung pinagtulungan nga po yung Gabonita na yun, at ang Israel ang lumigtas sa Gabonita. At sa panahong Kristiyano, meron po bang ganyan na iba-ibang pananampalataya at nakikipag sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Meron po. Meron pong tao na nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, alam ko sa mga nag-aaral ng Biblia ay alam na alam po yan. Ano po ang sabi po? Ang sabi po ay yung mga hindi laban sa atin ay kakampi natin basta walang nilalabag sa aral ng Diyos. Pero kapag nilalabag na ang aral ng Diyos ay hindi po natin kakampihan. Iyan po ay nakasulat sa Biblia. Kaya kung kayo po ay gusto nyo malaman yun, ay mag-comment lang po kayo at itanong nyo po sa akin, bibigay ko po ang talata. Pero sa panahon ito ngayon ay magbabahagi tayo ng ating mga nalalaman. Ang gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, nasasamahan po ng maraming tao, milyon-milyon po ang dadalo dyan. Yan po ay napakalakas na puwersa upang marinig ang tinig natin ng mga nangunungkulan sa gobyerno. Pero kung tiwali na gobyerno ay maghihirap talaga ang bansa. Pero kung talagang tapat sila at sila ay sumusunod sa mga tuntunin ng batas, ay papakinggan nila ang Iglesia ni Cristo. Subalit kung hindi, ano pong mangyayari? Ang Diyos mismo ang magpapaulan ng kamalasan at yung bato na papatay sa kanila, yan po ay galing sa Diyos, kung ano man po ang paraan ng Diyos na gagawin. Kaya yung gagawing rally po ng Iglesia ni Cristo ay suportahan po natin for transparency and better democracy. Sana po ay alamin po natin ang mga paano tayo makakasama po doon. Kaya yung gagamitin po natin itong vlog na to para po tayo malaman po natin yung katotohanan. Kung tayo po ay nagnanais ng maayos na bansa, suportahan po natin ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga po nagsasabi po ang Iglesia ni Cristo upang hindi para labanan ng gobyerno, hindi para pabagsakin, kundi upang tulungan ang gobyerno. Noon pa po sa January 13 ay nag-rally na po ang Iglesia ni Cristo. Hindi po kasi sila nakinig. Kung nakinig sila, sana tagumpay ang ating bansa. Marami ang magkakaroon ng trabaho. Marami ang mga tao na matutulungan pa ng gobyerno, pero hindi sila. Nagkakabahabahagi sila, nagkanya-kanya sila, nagsariling interes. Ano po nangyari? Yan nga po, niyayag sila ng Diyos. Kasi nga, nasa masama sila. Ano mangyayari pag masama? Ihayag. Malalantad yung kanilang ginagawang masama. Kaya yan ang bunga. Kaya kung gusto natin mabuting bunga at tagumpay ang bansa, sana po suportahan po natin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang ginagawang vlog. Minatulungan na po tayo at maraming salamat po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.